Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kong hei wa choi, Kong hei pa choy. Ano man ho bigkasin yan, Happy Chinese New Year sa lahat ho ng ating mga suking taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. 29 tayo ngayon ng Enero 2025, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, constitutionality ng 2025 National Budget o General Appropriations Act. Kinestyonan sa Korte Suprema, pero ipinababasura naman ng mga proponenta. 3 kaso na isinampa ng QCPD laban naman kay VP Inday Sara ibinasura. Content creator na balian ng buto habang nagpapahilot sa isang chiropractor. Naku, patay na. Senator Rapi Tulfo inamin na ang anak na kongresista ang nahuling dumaan sa EDSA Busway. Congressman Ralph Tulfo sinermonan. Rider na nag-Superman sa Marilac Highway sa Tanay Rizal na aksidente, patay. Mas malamig na panahon naranasan sa Baguio City at Metro Manila kahapon. 2 lugar sa Benguet nakapagtala naman ng below 9.6 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. May buntag Mindanao, may buntag Visayas. Naitala ng Baguio City at Metro Manila ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Ayon sa Pag-asa, bumagsak sa 11.8 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, habang ang temperatura naman sa Science Garden sa Quezon City bumaba ng 20.4 degrees Celsius kahapon ng umaga. Samantala, mas malamig na panahon naman ang naitala ng 2 bayan ng Benguet, umabot ng below 9.6 degrees Celsius kahapon. Ayon sa Pag-asa, bumagsak sa 9.6 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet, 9.5 degrees Celsius naman sa bayan ng Tuba. Unang naitala ang 9.4 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad noong January 26, araw po ng linggo, ang pinakamalamig na panahon ngayong amihan season. Sinabi ng Pag-asa, asahan ang patuloy na paglamig ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Northern Luzon, dahil sa amihan na posibleng lumakas pa sa susunod na mga araw. Ang iba pang mga lugar sa Northern Luzon may mababang agwat ng temperatura ay ang mga sumusunod. Itbayat, Batanes, 15.6 degrees Celsius. Ang Calayan, Cagayan, 18.4. Tanay, Rizal, nakapagtala naman ng 18.4 degrees Celsius. Sinait, Ilocos Sur, 18.7. Bukay, Bataan, 18.8 degrees Celsius. Kasiguran, Aurora, 19.4 degrees Celsius. Balay-Balay, Bukidnon, 19.5 degrees Celsius. Iba, Zambales, 19.7 degrees. Samantalang sa Tuguegarao City sa Cagayan, 20.2 degrees Celsius. Pero sabi ng ating mga kababayang nandyan sa Japan at sa iba pang mga malalamig na mga lugar gaya ng China, alayan sa amin freezing. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang motorista matapos maaksidente habang nagsasagawa ng exhibition sa kahabaan ng Marilac Highway sa Tanay Rizal. Sa viral video na naturang insidente, kita ang pagharurot ng 2 motorista habang pumuposisyon sa tinatawag nilang Superman stunt. Ito ang motorcycle exhibition kung saan magmamaneho sila habang nakadapa sa upuan, nakataas ang parehong binti sa likurang bahagi ng motorsiklo na tila lumilipad na parang si Superman.
Pero sa pagkakataong ito, habang papaliko sila sa kurbada, aksidenteng nagkadikit ang dalawang motorista. Nawala ng kontrol dahilan para sumalpok sa gilid ng kalsada. Sugatan ng nasa 6 na individual habang hindi umabot ang buhay sa ospital. Ang isa sa dalawang rider, si John Louis Argeles, o ang nakapulang damit at pulang motorsiklo. Sa kabila nito, hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya na Argeles sa kasama nitong rider na nakaligtas naman sa naturang aksidente. Samantala, dahil dito, mas hinigpitan pa ang pagbabantay ng mga otoridad sa Marilac Highway. Pinagalitan ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang anak na si Quezon City 2nd District Congressman Ralph Wendell Tulfo na huling dumaan sa EDSA busway. Inamin ng senador na kasama nga ang anak ng masita ang kanilang sasakyan pero hindi naman daw ito ang nagmamaneho. Gayunman, pinagsabihan pa rin daw niya ang anak na mali at pinagpapaumanhin sa publiko dahil mali nga ang ginawa nitong pagdaan sa busway. Sa kabila nito, mabuti naman daw at hindi nito tinakasan ang mga otoridad at hindi rin ginamit ng ang sasakyang may plakang 8 na nangangahulugan na hindi raw nito nais abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Pumanaw na ang isang content creator naman na nabalian ng buto matapos na sumailalim sa isang chiropractic session sa Cagayan de Oro City. Nag-viral online si Leobert Mangubat Yurong dahil sa pagdodokumento nito ng kanyang dinanas matapos na magpa-adjust ng buto sa isang umano'y chiropractor noong Nobyembre ng 2024. 2 buwang naging bedridden ang biktima matapos siyang mabalian ng buto. Dahil sa naging session ito na napagalamang peke naman pala yung sinasabing chiropractor. Sa ipinost niyang video, dinig na dinig ang pagsigaw ni Yurong ng tangkang adjust ng peking chiropractor. Ang kanyang binti na unang sumasakit dahil lamang o dahil sa kanyang karamdaman. Unti-unting lumala ang pisikal na kondisyon batay na rin sa mga ipinost nitong video sa kanyang Facebook page hanggang tuluyan na itong masawi dahil sa lala ng kanyang naging impeksyon. Desidido ang pamilya ni Yurong na magsampa ng kaso laban sa umano'y chiropractor. Ililibing ang biktima ngayong araw at humihingi ng tulong pinansyal ang pamilya nito para naman sa kanyang libing. Kaya mag-iingat ho tayo. Lalong-lalo na yung mga mahilig magpamasahe sa mga hindi naman lisensyadong mga tawag dito chiropractor. Yun talaga mga masahista. Lalong-lalo na yung mahilig magpamasahe na may happy ending. Ingat ho kayo, ha. Naimbag na bigat kaya kayo amin sa ating mga kababayan dyan ho sa Norte. Masantos siyang basan ni Chika Emin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Patay ang isang anak, pati ang dalawa nitong anak matapos giritaan ng sariling padre de pamilya sa Naga City. Ito po ay sa Cebu. Sa panayam ng programang Balansyado, sinabi ni Police Staff Sergeant Ariel Yapa, investigador ng Naga City Police, wala ng buhay ang mag-iina ng madatna ng mga ito sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Lutak. Magkataming nakahandusay ang 11 taong gulang at 2 taong gulang na bata pati ang kanilang nanay, pare-parehong nagtamo ng sugat sa batok at leg. Nabaril naman sa tuhod ng suspect matapos itong magtangkang tumakas nang salakay ng mga pulis ang kanilang lugar. Bunso nito, isa sa ilalim muna siya sa house arrest habang nagpapagaling sa ilalim mo nito sa hospital arrest habang nagpapagaling. Hindi siya namin nadala dito sa station mo kasi hospital arrest siya. Yung isa ma'am, yung lalaki, 11 years old. Tapos yung bata ay 2 years old. Isang bata, pero yung lalaki, may tama din siya sa kanyang kamay, baka lumaban ito. Ay, susme. Oo. Ayon daw sa mga kapitbahay, pati ilang kaanak na gumagamit ng illegal na droga. Susme. Adik ang lintik na suspect. Ngunit hindi pa ito makumpirma ng Naga City Police. Anila, hindi raw sila maaaring magpa-drug test dahil kailangang voluntaryo itong gawin ng suspect. Ganun? Base sa investigasyon namin, sir, yun ang impormasyon na nakuha namin galing sa kanyang mga kapitbahay at kamag-anak ng kanyang asawa.
Sa interview namin sa kanya, ma'am, hindi siya sumasagot. Sabi na niya na nawala daw siya sa sarili. Base sa protocol namin, hindi kami pwede makapag-drug test sa tao, ma'am. Unless mag-voluntaryo siya, ma'am. Nahaharap kayo ng suspect sa kasong double parricide at murder habang iniimbestigahan na rin ang posibleng pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Dalawa namang ho. Kung hindi may sakit sa utak yan, adik ho yan. General Marbil, di ba sabi mo, hindi na dapat kondenahin yung mga gumagamit ng illegal drugs dahil yung iba dyan gusto lang namang maging gising, manatili silang gising kasi kinakailangan magtrabaho. Kita na ho ninyo yung inyo pong ginagawang justification dito ho sa mga addict na ito. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Mamalasing ka talaga, oo. 20 PDL sa Bataan District Jail sumailalim sa pagsasanay sa paggawa ng tinapay at pastries. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH7. Danny, good morning. 20 person deprived of liberty PDL mula sa Bataan District Jail, male dormitory ang sumailalim sa pagsasanay sa paggawa ng tinapay at pastry upang magkaroon ng kaalaman at kasanayan na magagamit nila sa paghanap buhay sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Bataan Peninsula State University Extension Training Services Office sa pamumuno ni Jan Robert Marcia, isang trainer na eksperto sa larangang ito. Layunin ng programa na bigyan ng oportunidad ang mga PDL na magkaroon ng produktibong hanap buhay para sa kanilang pamilya na sa hinaharap. Ang inisyatibong ito ay isang mahalagang hakbang para sa reintegrasyon ng mga PDL sa lipunan na naglalayong mabigyan sila ng bagong pag-asa at mas maliwanag na kinabukasan. Pagdating nila sa labas ng kulungan ay may inaasahan silang hanap buhay. Matatandaan kamakailan lamang ating iniulat, sumailalim na rin ang ibang PDL sa Bataan District Jail sa skill training program sa automotive servicing. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Dallas, Texas. Pinasiniyaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pangcoor, yan din ang Armed Forces of the Philippines Medical Center, ang isang bagong Hapoy House para sa mga pamilya at caregivers sa mga pasyente sa Biluna Medical Center dito po sa Quezon City. Ang 5 palapag na Watchers Dormitory ay pinondohan ng mahigit 53 million pesos ng Pangcoor. Ito po ay may 35 na mga silid, 124 na kama. Nilagyan din ito ng mga kusina, dining area, caregiver quarters, at iba pang mga amenities para magbigay ng komportableng lugar sa mga pamilya ng mga nakakonfine na pasyente. Ayon kay Pangcoor Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, na siyang nangunang sa inaugurasyon, ang proyekto ay isang pagpapakita ng walang patid na suporta ng Pangcoor sa mga armed forces personnel. Iginiit pa ni Tenco, hindi lamang ito corporate social responsibility initiative, kundi isa ring taus-pusong pasasalamat ng Pangcoor sa mga magigiting na mga kawal na iniaalay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa bayan. Bago na itayo ang nasabing dormitory, ang AMP Medical Center ay meron lamang isang palapag na resting area na may limitadong ventilasyon para sa mga bantay ng mga pasyente. Ay! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, subukan, ay challenge nyo ha, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Wagan Tunog! At habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, eto na muli ang ating mahiwagang tunog. Ayan, ano yan, dalawang items na yan. Basta yung isang item, ginagamit ho ninyo pagkatapos ninyong maligo gamit ang Shield Bath Soap. Pero yung mga alang buhok, pwede naman kung nakawig sila. Ay, kung ano bang sinasabi nyo. Basta, yung isang item, ginagamit po yan pagkatapos maligo ng mga gustong pagandahin ang kanilang buhok. Yung isang item, nakikita din po sa bahay sa mga hotel. Ayan,
ginagamit pagkatapos maligo. Bihira eh. Oo. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At ang nag-iintay na premyo ngayong araw na ito ay 10,000 pesos. Aba, may pang Chinese New Year ka na ha. Marami-raming tikoy na mabibili niyan. Sa mga sasali online, kinakailangan, meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Lucban, Quezon. Formal nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema si nating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab upang ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso 2025 national budget. Si Congressman Ungab ay dating chairman din po ng House Committee on Appropriations. Sagito ito ng issue hinggil sa ilang mga blankong bahagi ng BICAM report. Sa petisyon, kinikwestiyon ang constitutionality ng 2025 General Appropriations Act at hiniling na ideklarang illegal, kriminal at unconstitutional ang pambansang pondo. Iginita mga ito na paglamag sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blankong BICAM report na naging basehan ng 2025 General Appropriations Act. At labag din ang pagdadagdag ng pondo ng Kamara at ng Senado sa kanilang mga budget na lagpas sa panukala ng Pangulo. Bukod pa rito ang pagkwestiyon sa pagtanggal ng pondo ng PhilHealth at ang pondo ng education sector na pinagmukha lamang umanong malaki. Pinasasagot din sa petisyon sina Senate President Jesus Escudero, Speaker Martin Romualdez at Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, akusasyon naman na minadali at palpak ang 2025 budget inalmahan ni Senate President Escudero. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpas, Aris 28. Raymond, good morning. Pumalag si Senate President Francis Chis Escudero sa akusasyon na palpak dahil sa kanilang pagmamadali ang 2025 national budget. Ayon kay Escudero, unfair ito hindi lang sa mga senador at congressmen kundi pati na sa mga empleyado ng Senado at Kamara de Representantes na naghirap at nagpuyat para lang mabalangkas ang taunang budget. Paniwala ng Pangulo ng Senado ang matinding pagpuna ngayon sa budget ay dulot ng mainit na politika. Lahat ng bagay ay pupunahin, mag-preskon at dalhin sa korte. Ngunit aminado si Escudero na bahagi lamang ito ng demokrasya sa ating bansa. Ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang nagsiwalat sa mga umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report hinggil sa pambansang budget. At sila din ang naghain ng petition sa Korte Suprema hinggil dito. Narito si Senate President Francis Chis Escudero. Unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado at ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya lang mismo si Congressman Stella Kimbo ang nakaupo ngayong chair ng House Committee on Appropriations ay nagsabing meron nga. May blanco talagang bahagi yung pong BICAM report. At binigyan naman daw po ng otoridad yung technical working group na silang mag-fill in the blanks. Ang petisyon na inihain naman sa Korte Suprema laban sa 2025 General Appropriations Act kaysa manong pagtatangkang ma-destabilize ang gobyerno at maibalik ang 1.3 billion pesos na budget ng Office of the Vice President na tinanggal ng Kongreso dahil sa kakulangan naman ng transparency sa paggamit ng pondo. Inundina ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang petisyong inihain ni Congressman Isidro Ungab, Attorney Vic Rodriguez at ang kanilang mga kalyado na isa umanong bahagi ng mas malawak na planong pampolitika na ang layunin ay maghasik ng kawalang katiyakan at pahinain ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinawag ni Ortega, isang membro ng Young Guns, ang House of Representatives ang petisyon sa Korte Suprema
bilang isang calculated political gambit na layong hadlangan ang proseso ng administrasyon at guluhin ang pamahalaan. Inakusahan din niyang mga nagpetisyon na sinusubukang baligtarin ang desisyong ginawa ng Kongreso na bawasan ang 1.3 billion pesos ang budget ng tanggapan ng Office of the Vice President. Binigyan din pa ni Ortega na ang hakbang na ito ay bahagi ng isang pattern ng political na pagmamanipula na naglalayong magpalaganap ng mga pagdududa sa pagiging lehitimo ng pambansang budget. Samantala, iginit naman ni Acting House Committee on Appropriations Chair Estela Luz Kimbo na hindi kinakailangan ng muling ratifikasyon pa ng Kongreso ang naihustong ulat ng Bicameral Conference Committee dahil may kasama na umano silang niratipikahang Bicameral Conference Committee report na may probisyon sa mga gagawing pagbabago. Posibleng may deklara na ngayong linggo ang National Food Security Emergency para sa bigas. Ito naman ang inahayag ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng spokesperson na lang si Arnel de Mesa kasunod ng commitment ni Trade Assistant Secretary Agaton Umero sa hearing ng House Quinto Committee na magpapalabas na sila ng resolusyon para dito. Ang kay de Mesa, oras na matanggap nilang resolusyon, maglalaan lamang sila ng 2 working days at posibleng ideklara na kinabukasan ang National Food Security Emergency. Sa sandaling may deklara ito, maibebenta na ng NFA ang stock nilang bigas ng 36 pesos per kilo at aabot naman sa 38 pesos per kilo ang bentahan nito sa mga palengke. 23 makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa showbiz, si Salome Salvi proud daw sa pagiging porn star. Dead man lang siya sa mga baser. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang porno queen ng pelikulang Pilipino sa kasalukuyan na walang iba kundi si Salome Salve. Sabi nitong si Salome, normal lang daw ang kanyang ginagawa bilang isang artista ng porno. Walang takot na ipinakikita nito ang kanyang pagkababae. Hindi lang pagkababae kundi kung paano rin makipagtalik ang isang babae sa isang lalaki. Naroon ang matitinding romansahan na kung saan umaabot pa sa climax. Sabi nitong si Salome, wala naman daw siyang masamang ginagawa. Iyon ay trabaho at para sa kanya, iyon ay marangal. Hindi daw niya yun ikinahihiya dahil sa totoo lang, wala naman daw siyang inaapakan, wala naman daw siyang inaargabyadong tao sa kanyang ginagawa. At kung marumi daw ang tingin sa kanya ng ibang tao, wala na raw siyang magagawa. Basta't ang importante, masaya siya sa kanyang ginagawa at higit sa lahat, pinanunood ang kanyang mga pelikulang porno. Pero may pasabi siya, yung mga kabataan daw sana ay huwag panoorin ang kanyang porno dahil ito ay pangmatanda lang. Yan ang ating DCRH Showbiz Atis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! 25 makalipas ang alas 4, bukas naman ang Philippine Retailers Association sa plano ng Department of Agriculture na may benta na rin sa mga grocery store at mga convenience store ang abot kayang bigas na 29 pesos per kilo o pwedeng umabot hanggang 45 pesos per kilo. Kasunod dito ng pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na higit pa nilang palalawakin ang kadiwa ng Pangulo Rice for All sa mga malalaking retail chains ng bansa. Kabilang dito ang mga supermarket. Ayon sa PRA President na si Roberto Claudio, walang problema sa nasabing plano kung mura man ang mapagkukunan ng supply ng bigas. Welcome sa kanila ang naturang hakbang. Inilatag ng Pilipinas ang hadikain para mapabilang at mapanatili ang kinabukasan ng agrikultura sa 17th Global Forum for Food and Agriculture ginanap sa Berlin, alinsunod sa tema ng forum ngayon 2025 na Farming a Sustainable Bioeconomy. Sa talumpati ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na binasa ni Undersecretary Christopher Morales, binigyan din ito na pinagsama na ng Pilipinas ang prinsipyo ng bioeconomy sa pambansang estratehiya.
Dalawang pangunahing pundasyon, ang Philippine Action Plan for Sustainable Consumption and Production at ang National Innovation Agenda. Ito ay nakasentro sa pagsisikap ng mga bansa sa Southeast Asia upang isulong ang episyenteng mapagkukunan ng pagbabago o mapagkukunan ng pagkain at mga pagbabago sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni Morales, ang Pilipinas ay nakatuon sa pagsusulong at pagpapanatili ng lahat ng sektor, kabilang nga ng agrikultura. Inukoy nito ang mga hakbang na ginagawa ng bansa, mga pamamaraan upang mapalakas ang produksyon sa agrikultura. Nakatutok din ito upang mabawasan ang epekto ng pinsala sa kapaligiran. Target ang circular at resource-efficient economy. Oy mga mamis! Mga mamis, pwede po tayong mag-laundry day today ha, kahit na malamig ang panahon. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 27 makalipas ang alas 4 ng umaga. Top 2 most wanted person naman sa Dagupan City na aresto ng PNP. Masantos Yakbasani Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Arits 38. Freddy. Hawak na ngayon ng Dagupan City Police ang top 2 most wanted city level matapos itong maaresto alas 3:28 ng hapon ng Dagupan City Police. Ang suspek ay kinilalang si Rafael Sapasap, 20 taong gulang, residente ng Zone 9, Barangay Maluwod sa syudad, at sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, nadakman ang kanyang mga tauhan ng suspek sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng 1st Judicial Region, Dagupan City for the crime of act of lasciviousness in relation to Section 5B ng Republic Act 7610 o child abuse na may petsang January 20, 2025 na may piyansang 180,000 pesos. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Binatikos ng mga mamabata sa Department of Agriculture na pinangungunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay ng patuloy na pagtutulak nito ng maximum suggested retail price na 58 pesos per kilo sa imported na premium rice. Sa magdinig ng House Quinta Committee na kilala bilang Murang Pagkain Super Committee, ginundina ng mga mababatas ang price cap na lubhaw manong mataas at magpapalakas lamang na sabwatan ng mga rice retailer. Pinuna ng mga miyembro ng komite ang desisyon ng DA na panatilihin ang 58 pesos na presyo habang nagpaplano lamang ng unti-unting pagbaba sa 55 pagsapit ng Pebrero at 49 pesos naman sa Marso. Tinawag nila ang diskarte ng ahensya na hindi epektibo at malayo sa tunay na kalagayan ng mga pamilyang Pilipino na nahihirapan. Kinestyon din ni Quezon District Representative Mark Enberga, tagapangulo ng House Committee on Agriculture and Food, ganyan din ang co-chair ng Quinta Committee, ang rason sa likod ng 58 pesos na MSRP na sinasabi nitong lubhang mataas. Binatikos pa niya ang plano ng DA na unti-unting ibaba ang presyo, iginiit na mas kapinabang ang agarang pagbaba nito. Nagbigay naman ng mas matinding puna si Marikina City District Representative Estela Luz Kimbo. Tinawag nito ang MSRP na tagapagpaigting ng anti-competitive practices. Babala niya ang price ceiling ng DA ay nagsisilbi pang pahintulot ng gobyerno sa mga retailer na magsambuatan para manatiling mataas ang presyo. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng House Quinta Committee na kilala bilang Murang Pagkain Super Committee sa mga rice importer upang malaman kung meron silang papel kaya't nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa mga palengke kahit na ang landed cost nito ay 36 pesos per kilo lamang. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, hiniling ng mga mababatas ang mas malalimang pagsasiyasat sa posibleng sabuatan at manipulasyon sa presyo ng bigas. Inikustyon ni Congresswoman Stella Kimbo ang pagtaya na walang ambag ang mga importer sa mataas na presyo ng bigas, ngayong ganito ang sitwasyong natuklasan sa investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food. Sinabi ni Kimbo na kung 38 pesos o 36 pesos lamang ang landed cost ng mga importer,
Bakit hindi natin nakikita ang 36 pesos per kilo na presyo nito sa market? Tinukoy pa ni Kimbo na siya ring acting chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations ang pagkakatulad sa pagtaas ng presyo ng bigas at sibuyas, kung saan ang mga importer at mga trader din ang may hawak at may kontrol sa lokal at imported na supply. Halos sa 300 kaso naman ang dengue fever na itala sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy, maupay nga aga. Umalo na sa 276 ang bilang ng mga individual na tinamaan ng dengue fever ngayong buwan ng Enero sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Dengue Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Sa bilang na ito, 73 mula sa Leyte, 64 sa Samar, 58 sa Southern Leyte, 27 sa Northern Samar, 16 sa Tacloban, 13 sa Biliran, 3 sa Ormoc at 2 sa Eastern Samar. Mas mababa ang bilang na ito kung ihalin tulad noong nakaraang taon at walang namatay. Subalit dapat maging maingat rin ang mga residente sabagkat nasa panahon pa ng tag-ulan. Kailangan ang paglilinis sa bakura na walang tubig na pangingitlugan ng lamok na nagdadala ng dengue kasama na sa loob ng bahay. Kailangan din ang maagang pagpapacheck up sa doktor kung makaranas ng 2 araw na lagnat para maiwasan ang pagkakasawi na sanhi ng kagat ng lamok. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! 33, makalipas ang alas 4 ng umaga, mainit na tinanggap ng Kamara ang delegasyon ng Malaysian Parliament. Sa pagbisita ng mga ito sa Kongreso, pinangunahan ni Malaysian House Speaker Tan Sri Datu o Dr. Johari bin Abdul. Layon ng naturang pagbisita na isulong at mapalakas ang interparliamentary relations sa pagitan ng Pilipinas at ang Malaysia. Bilang bahagi ng pagtanggap, pinipresenta naman ni House Speaker Martin Romualdez ang kopya ng resolusyon na kumikilala sa pagbisita ng mga ito. Sa resolusyon, kinikilala ang kahalagahan ng Malaysia sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Asian region. Nakasaad din sa resolusyon, ang nasabing pagbisita ay nagpapakita ng mutual respect at cooperation sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN Interparliamentary Assembly. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapagpulong sina Speaker Romualdez at ang delegasyon kung saan inihayag ni Romualdez ang kanyang pagbati sa ASEAN Chairmanship ng Malaysia ngayon 2025. Bukod pa rito ang pagiging host ng Malaysia sa 46 AIPA General Assembly na gaganapin naman sa Setyembre ngayong taon. Pinamamadali naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Manoy Lee sa Department of Agriculture ang konstruksyon ng halos 100 cold storage facility sa bansa. Lain ng hakbang na mapanatiling sariwa ang aning gulay at prutas hanggang sa makarating sa mga pamilihan. Ayon kay Congressman Lee, tiyak na lalakas ang output ng agricultural products kapag dumami ang cold storage at mga post-harvest facilities sa Pilipinas. Yan pa man, sinabi ng mababatas na kailangang madaliin din ng DA ang paglikha ng mga pasilidad bago sumapit ang panahon ng anihan. Bukod sa House Bill 3958 o Post-Harvest Facility Support Act, siniyang pangunahing mayakda din ng Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Alas 4:35. Maganda umaga, Pilipinas! Naglatag naman ang senatorial aspirant ng si Attorney Jimmy Bondoc ng mga posibleng solusyon sa nararanasang krisis sa agrikultura. Ayon sa abogado, una rito ang pagbubuhos ng pondo sa sektor na magpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain at matigil na ang labis na pag-asa ng bansa sa importation. Iminungkahi ni Bondoc sa Department of Agriculture na gawing public officer ang mga magsasaka upang magkaroon ng mga ito ng makatuwirang kita. Sinabi pa nito na may isa sa katuparan nito kung mag-ooperate ang gobyerno ng mga sariling taniman kung saan maaaring maging empleyado ang mga magbubukid. Sa pamamagitan nito, idiniin ng senatorial aspirant na magkakaroon din ng dangal ang local farmers. Mababantayan ng Commission on Audit ang produksyon ng bigas at mabibilang na ang mga araw ng mga smuggler at mga abusadong importer. Nakalulungkot na niya na pati agricultural country o kahit na is agricultural country ang bansa
nananatiling tayong pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo at naghihirap pa rin ang ating mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, teka muna, may sunog ng sumiklab sa isang gusali sa Binondo, Maynila. Flash Report. Flash Report! Andong si Boy Gonzales, RH29 Boy. Kuyang Angela, isang sunog ang kasalukuyang nagaganap dito sa Chinatown, particular na sa Ongpid Street, Binondo, Maynila. Itinaas na sa unang alarma itong sunog na tumutupok sa Angkor Sky Building. Dito lamang to sa Ongpid Street. Ang mga truck ng bumbero patuloy na nag-responde dito sa naturang lugar. May mga follow-up tayo ngayong kasunog na nagaganap ngayon. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas dito sa Ongpid Street, Binondo, Maynila. Ngayong Chinese New Year. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Baka may mga importanteng lakad din ho kayo ngayong araw nito. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 108 million pesos na laga ng shabu na kumpiska sa Bayugan City, Agusan del Sur. Meron pang 2 suspect na arestado. Detalye ng balita mula kay June Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, June. Kamasalam, Brother Angel. Gumulantang sa lahat ang dami ng shabu na nakumpiska ng otoridad sa Bayugan City, Agusan del Sur sa inilunsad na drug bypass operation ng PDEA Region 13 katuwang ng iba pang unit sa bahagi ng Barangay Santa Irene, Bayugan City. Tumitimbang sa 16 na kilo ang shabung nakuha na may market value na 108.8 million pesos na nakumpiska mula sa 2 drug suspect matapos tanggapin ang marked money mula sa katransaksyon na PDEA undercover agent. Ang bulto ng shabu ay nakasilid sa self-sealing plastic bags na nakabalot sa cellophane ng isang kilalang local courier service at kasamang kinumpiska ang isang digital na timbangan, communication gadgets at glass pipe. Ayon naman kay PDEA Caraga Regional Director Levi Ortiz, ang 2 drug suspect ay sinampahan ng kaso bilang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. 40 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinapapaspasan naman ni Senator Amy Marcos ang pagbuhay sa Bicol River Basin Project. Pinasimulan nito na kanyang ama na si nating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Senadora, noong Nobyembre ng 2024, iniutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinaukulang ahensya na siguraduhin ang integrated at future-proof na implementasyon ng naturang programa. Nangangamba kasi niya ang mga residente ng Bicolandia na posibleng maulit ang paglubog nila sa tubig baha noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Ipinunto pa ni Senator Amy na hindi lamang magpapabuti sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa Bicol ang nasabing proyekto, kundi magpapalakas din sa ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpigil sa mga pinsalang dulot na matinding pagbaha. Nakakataon niya ang proyekto sa pagpapatupad ng flood control measures gaya ng pagtatayo ng mga dike, interceptor channels at pagpigil sa malawakang baha. Inilunsad ang Geography-Based Development Project noong pang 1970s. Ilalim ng Administrasyong Marcos Sr. pero natigil noong 1986 nang magsimula naman ang administrasyon ng dating Pangulong Cory Aquino. Una nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na posibleng sa 2026 pa nila masimulan ang civil works para sa nasabing proyekto.
Isa ang Bicol na pinaka naapektuhan ng pagbaha kahit bilyon-bilyon na nakalaang pondo. Parang na-wash out lahat kay Pepito at sa 6 na bagyo na tuloy-tuloy. Kaya nagpapasa ng panukalang batas para buhayin ulit ang yung programa ng tatay ko ng Bicol River Basin Project. Yun ang pinangako ni Pangulo Bongbong. Kasi naaalala ko pa yan nung panahon ng tatay ko, hindi naman natuloy, naudlot. Tinimok naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang mga kapwa at taga-gobyerno na magkaisa sa pagkilala at pagbibigay pugay sa namumukod tanging pamana ng serbisyo publiko ni dating Speaker Jose de Venecia Jr. Ang panawagan ng pinuno sa 307 na mga kinatawan ng Kamara de Representantes ay kasabay ng pagpapasinaya sa gusali sa Batasan Complex, Quezon City, sunod sa pangalan ng dating Speaker de Venecia o kilala sa tawag na Jody B, na inalarawan niya bilang man of great ideas at of profound humanity. Dumalo sa okasyon ang dating speaker, yan din ang kanyang may bahay na sinating Pangasinan Representative Maria Georgina de Venecia, na kilala bilang Manay Gina. Yan din ang anak na si Christopher de Venecia, ang kasalukuyang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Nakiisa rin si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez kasama ang iba pang mga mambabatas. Binanggit ni Speaker Romualdez ang mga pinakamahusay na leader ng bansa at kakaunti ang mga pangalan na kasing taas ng pagpapahalaga at respetong ibinigay sa katulad ni dating Speaker de Venecia. Binanggit ni Speaker Romualdez na si Speaker Joe o Jody B, kung tawagin ng malalapit sa kanya, ay isang natatanging leader sa politika ng Pilipinas, isang leader na nagtataguyod ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba gamit ang kasanayan ng isang diplomat at ang buong pusong pagmamahal sa bayan. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, tapos na ho ang Chinese New Year. Valentine's Day naman ang susunod. Baka ho naghahanap pa rin ho kayo ng pamabibili. Kaya lang, teka muna, marami hong lumawag sa atin kahapon. Gob Helen, mukhang naging very busy daw yung number. Baka pwede ho yung dagdagan. Yung 0919-095-5935. Dahil pagka tinatawagan ay laging busy, ha? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim dyan po sa ilalim ng mga nyugan sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, ang ating pong mga magniniyog ay hindi na lamang umaasa sa kopra, meron na silang mga high value crops at high value product na katulad nga po ng Tangerine Chocolate. Available po ito sa 0919-095-5935. Baka hindi na busy ngayon. Kahapon kasi busy daw. Ano, ha? Ayan, ang sabi po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik ko natin ang Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, may mahigit 10 variants po ito na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Kaya sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, sa halip na imported, tangkilikin po natin ang gawang tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Ganda umaga, Pilipinas! 10 bayan naman sa Abra at Kalinga, tinukoy ng PNP na potensyal na election areas of concern sa May 2025 midterm elections. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy? Ipinalabas na ng Police Regional Office Cordillera ang pinakauling talaan ng mga natukoy nilang lugar sa Cordillera na potential election areas of concern sa nalalapit na May 2025 midterm national at local elections. Sa naganap na ikalawang Regional Joint Security Control Center meeting ng mga opisyal ng COMELEC, PNP at AFP, sinabi ni PROCA Regional Director Brigadier General David Peredo Jr., 3 bayan sa Abra na kinabibilangan na Bangged, Bukay at Pilarang nasa ilalim sa orange category dahil sa matinding alitang politikal at pagkakaroon ng election-related incidents. 7 bayan naman ang nasa ilalim sa yellow category. Kinabibilangan ito ng Lagayan, Pidigan, Tayom, Tineg, Dolores at Lagangilang sa Abra at Lubuagan sa Kalinga dahil ito sa intense political rivalry at pagkakaroon ng election-related incidents ng mga nakalipas na halalan. Samantala, 67 bayan naman sa buong Cordillera ang nasa green category. Sinabi ni Peredo, nilagay nila ang 3 bayan sa Abra na orange category
para mapagtuunan nila ng higit na pansin at para makagawa ng mga tamang counter-security measures habang papalapit na ang halalan. Samantala, merong 7 na italang lumabag sa ipinapatupad na COMELEC gun ban sa Cordillera, tig-1 sa Abra, Benguet at Mountain Province at 4 naman sa Kalinga. Nasampan na ng kaukulang kaso ang mga gun violators. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din kay Vic De Leon Lima, ha? Kumusta ka na, Vic, ha? Maganda umaga po sa ating mga suki dyan sa General Trias, Cavite at sa mga taga Lipa City. 47 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero ang sabi nga po ng mga dalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas effective, ano ha? Ano nga ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi kwentong kutsero o mga testimonial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kung kaya't napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalumasa na commander ng ating immune system. Kaya naman, naitataboy po nito ang mga toxin sa ating katawan na papanumbalik ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong para malabanan natin ang pagod, puyat at stress, ano ha? Siyempre, pagka magandang tulog natin, magandang gising natin sa kinabukasan, kahit konting oras ng tulog, nalalabanan po natin ang stressful na buhay. Kaya kinabukasan, pagkagising natin, meron tayong panibagong sigla. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Huwag natin kalimutan, ang Ultamayo ay rehistrado po sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero ang mahalagang paalala po, ito po'y hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 48 makalipas ang alas 4 na umaga. Ibinasura naman ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga kasong kriminal na inihain ng QCPD laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na desisyon ng Prosecutor's Office, sinabi nito na hindi sapat ang mga ebidensya upang patunayan ang mga kasong direct assault, disobedience to authority at grave coercion ay sinampa laban kay BP Inday. Nagugat ang reklamo ni Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ng QCPD Medical and Dental Unit nang pigilan ni BP Sara ang ilang tauhan ng QCPD habang umaasiste sa paglilipat ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Sulaika Lopez mula sa BMMC patungong St. Luke's Hospital. Ayon sa Office of the City Prosecutor, batay sa pinakitang video, hindi naman pangaharas ang simpleng paghawak lamang kay Villamor at hindi rin may tuturing serious intimidation ang pagsisigaw ng bise. Kinatigan ito ang pahayag ni Duterte na walang posisyon o wala sa posisyon si Villamor para makibahagi sa paglilipat kay Sulaika sa ospital. Sa ngayon, wala pang komento ang QCPD ukol sa naturang desisyon. Maganda umaga, Pilipinas! Sinimalaya Independent Film Festival, mawawala na nga ba? Uy, bakit? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Marami ang nadismaya nang kumalat ang balitang wala ng Sinimalaya, isang independent film festival na isa sa malaking projects ng Cultural Center of the Philippines taon-taon. Maraming magagaling na filmmakers ang nakilala sa Sinimalaya at napansin din ang mga pelikulang kasali dito sa iba't ibang international film festivals. Pero dahil sa na-slash ang budget na ibinibigay ng gobyerno sa CCP, nagpahayag na silang mababawasan din sila ng mga projects at isa na rito ang Sinimalaya na talagang nangangailangan ng malaking budget. Pero sa press con ng Film Development Council of the Philippines noong nakaraang Lunes, nagsalita si Direk Joey Reyes, ang chairman ng FDCP, na sure daw siyang matutuloy ngayong taon dahil sa nagawa nila ng paraan ang malaking budget nito. Pero baka ito na raw ang huling festival kung tuluyan silang mabawasan ng budget. Bali pang 21st year na ito ngayon, na ngayong taon, at malungkot na ibinalita ni Direk Joey Reyes na maring ito na ang panghuling Sinimalaya. Pero gagawan pa rin daw nila ng paraan na matuloy ito
kapag makakuha raw sila ng funding sa iba't ibang private sectors at sisikapin daw nilang matutuloy ito. Pero sa ngayon, ito ngayong taong Sinimalaya na lang muna ang natitiyak nilang tuloy, hindi pa sure ang mga susunod na taon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz Center ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Samantala, magandang umaga muna sa mga taga Santa Teresita, Cagayan Valley, ha? Oo, ganyan din ho dyan sa mga taga Barangay San Pascual sa Tarlac City. Magandang umaga din sa mga taga Rojas Oriental Mindoro. May kuryente ba kayo? Nakakapakinig sila. Meron silang kuryente. Ano, ha? Magandang umaga po yung mga suki natin dyan sa General Trias, Cavite. Magandang umaga din sa mga taga New York, Cubao. Yan, ha? Hindi, pero magandang umaga ho talaga sa mga taga New York City dyan po sa Estados Unidos, ha? Pati yung mga taga Washington, ha? At saka yung mga taga Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta na kayo dyan? Malamig pa rin bang panahon? Sana natigil na yung uso. Wala na yung apoy, no? At magandang umaga din po sa mga taga San Diego, California, lalong-lalo na sa ating Midnight Singers. Magandang umaga po kina Tito Lloyds, ano, ha? At kay Junior Bao, kay Boss Manny, at saka kay Tita Cora, ganyan din kay Sir Linda, Ma'am Linda, at Sir Art. Ano ba ako? Pinagbabalik-baliktad ko. Kay Sir Art at saka kay Ma'am Linda. Yan po ang ating mga Midnight Singers na ngayon po ay nasa roadshow. Maganda umaga, Pilipinas! Inimok naman ni Senator Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation ay pagpatuloy ang mga reforma sa healthcare kasabay ng pag-welcome sa bago nitong optometry package para sa mga bata matapos ang maraming apila para sa mas pinalawak na serbisyo. Kasabay nito, pinuri ni Senator Go ang PhilHealth sa pag-introduce nito ng bagong optometry benefit package para sa mga bata. Ang inisyatiba na sumasaklaw sa check-up at salamin ng mata at follow-up consultation ay dinisenyo sa mga batang Pinoy na may edad 15 pababa. Naku, alam ho ninyo, napaka-importante nito, ha? Kasi marami mga bata, akala natin, bobs, nahihirapan sa klase. Sabi, ikaw talaga ang hina mo, bopol ka. Yung pala hindi makita yung mga nakasulat doon sa harap. Kasi malabo ang mata. Nasa row 3. Nahihirapan talaga. Pero yung nasa row 4 talaga graduate. Marami sa kanila marami ho sa kanila ay nasa politika. Ganun sabihin nyo, nasa Senado. Ang inisyatiba nga ay sumasaklaw sa check-up at salamin ng mga bata at follow-up consultation ay dinisenyo para sa mga batang edad 15 pababa. Ito ay matapos ang maraming apila mula sa health stakeholders sa panahon ng pagdinig ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Go. Ayon sa mababatas, kilala rin bilang health reform crusader. Sulit ang kanyang pakikipaglaban, ang kanyang pangungulit kasama ang iba pang mga health advocates dahil kahit paano ay gumagawa ng aksyon ng PhilHealth sa mga hinaing na tinalakay sa sunod-sunod na pagdinig ng komite. 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1 Central Luzon. Magandang umaga din po sa mga taga Mandaluyong. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Ohay ko sa mga suki natin dyan po sa Japan. Sa mga seafarers natin, sa mga OFW natin, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong sakripisyo. At dahil dyan, naanyayahan namin kayo. Baka gusto nyong bumili at mag-invest sa bahay. Malapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito na rin ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment. Abay, matakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng takeout ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po nating proyekto ng Westchester Realty ay yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities kasama dyan ng palengke, eskwelahan, simbahan, mga grocery stores, pati munisipyo.
negosyo nandun po mismo sa loob po ng township. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili dito po sa mga proyektong ito, may chance pa kayong manalo ng hanggang 25,000 pesos sa kanilang Royal Scratch and Win promo. Tawag na! Umaga, Pilipinas! 57 makalipas ang alas 4 na umaga, target naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na tuluyang masawatang red tape sa bansa, hindi lamang ito mabawasan. Promise. Ito ang sinabi ng ARTA Director General na si Ernesto Perez kasunod ng resulta ng Management Association of the Philippines na pag-aaral kung saan sinasabing number one concern nga po ng mga negosyante ang red tape. Naniniwala si Perez na kung tuluyang masusugpo ang red tape, mas darami ang investor sa bansa. Upang may katuparan ito, kailangan niyang zero tolerance sa proseso ng paglaban, hindi lamang sa red tape kundi pati na sa korupsyon. Promise, ha? Sige. Director General Ernesto Perez, baka gusto ho ninyong sampulan, ha? Itong mga mayor na ala naman silang investment, pero ang gusto ho nila, meron ho silang kita. Hindi lamang ho ito sa probinsya, ano, ha? Kahit sa mga highly urbanized areas, ano, ha? Pero mas talamak sa mga probinsya. Yung mga lokal na pamahalaan, yung mga LGU, sasabihin, pagkaliba, may magbubukas na negosyo. Pwede ba ako mag-invest yan? 10% sa akin. Siyempre sasabihin na, teka muna boss, naka-loan ho kami. Sabi niya, sige, hindi na ako mag-invest. Bigyan nyo na ako ng 10% sa gross. Sir, paano? 10%. Ayaw mo na 10% sa gross, kahit 5% sa net. Langya ka. Wala ka nang naiambag, gusto mo kumita. Di syempre, wala namang magagawa yung iba. Dahil nga po, iipitin naman ang business permit mo. O kung hindi, hahanapan ka ng sangkaterbang ano. Yung easement mo galing kalsada, wala kang enough na parking. Lahat ho nang pwedeng ibubutas sa iyo. Diba? Pati nga bubong. Bakit ganyan ang kulay ng bubong mo? Hindi compliant dun sa requirement ho ng LGU. May mga ganun, may mga ganung pinahihirapan po ang mga negosyante. Kaya paano ka gaganahang magnegosyo? Diba? Hindi nyo tularan yung ilang mga negosyante dyan sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro, iba ho ang kalakaran. Pagka nakakita ho sila ng potensyal na investor, ang sasabihin ka agad how can we help you? Diba? Ito, ano bang pwede naming idagdag ho sa inyong doon sa tulong na binibigay ng inyong mga nakausap na? Dapat ganun ho ang pagnenegosyo, lalong-lalo na sa mga probinsya. Para maingganyo ho natin ang mga investor. Dito ho sa Quezon, iba Meron isang walang hiyang kapal ng mukha, Hindi pa nakontento din sinahatag sa kanya buwan-buwan. Hindi pa ho nakontento. Gusto pa ng increase. Ay, nakukunin ka na sana ni Lord. Maganda umaga, Pilipinas! Ay naman, ang ganda-ganda ng gising ko. Bibigyan niyo ako ng ganitong balita. Naalala ko tuloy yung hinayupak na yun, ARTA! ARTA Director General Ernesto Perez, baka gusto ho ninyong sampulan yung mga LGU na ganyan. Kung mangangako ho kayo, nahahabulin nyo talaga sila ng dibdiban, sasabihan ho namin yung mga punerarya doon na kinikikilan. Ultimo punerarya nga, hanap patay Di ba? Pati ho yun. Hinihingan ho ng porsyento buwan-buwan. Hindi lang yun. Pati ho yung mga nag-ooperate ng UB Express. Hindi ho pinapatawad. 5,000 a month. Ang tibay din ito. Sugarol kasi lulong ho kasi susugal, yung naturang opisyal. Kaya ho natin binabanggit ang lakas ng loob. Mananalo na naman. Alang kalaban Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo, Lord. Ba't nyo ba pinababayaang mabuhay pa mga katulad ho nila? Masama ho manalangin ng masama sa kapwa. Kaya lang pagkaganyan ho naman ang klase ho ng mga opisyal na makakasalamuha ho ninyo. Bakit nga ba pinagtatagal pa sa mundo? Diba? Lord, patawarin niyo po kami. Chinese New Year pa naman ngayon. Oras sa buong Kapulaan, 5:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. H-Radio, DZRH-TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2 minuto na makalipas sa alas 5 na umaga. Kasama na natin si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po Sir Angelo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging ilagay po ng panahon natin ngayong araw, saan po natin yung mga pagulan ay mararanasan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao, dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin po ng easterlies. Sa bahagi po ng Eastern Visayas, Central Visayas, pati na rin po yung mga karatig na rehiyon at probinsya dyan po sa Bicol Region at Dinagat Islands, maaaring maranasan po yung moderate to heavy na mga pagulan dulot po ng epekto ng shear line. At yung easterlies naman po ay magdudulot naman ng maulan na panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan po sa Visayas, Mindanao, pati na rin po sa Bicol Region dahil sa mga posibilidad po na mga pagbaha o pagguho ng lupa. Meanwhile, dito naman po sa Luzon ay patuloy pa rin umiiral ang hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot naman po ito ng mga light to moderate na mga pag-ulan sa bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa Aurora. At dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, generally fair weather po yung inaasahan natin ngayong araw, liban na lamang yung mga posibilidad na mga panandali ang pag-ambon or may hina mga pag-ulan. At dito po sa Palawan, sa nalalawing bahagi ng Kabisayaan, dyan po sa Western Visayas at Negros Island Region, possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms, yung mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan na madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong babala sa matataas na mga pag-alon or gale warning sa bahagi po or mga dagat baybayin ng Northern Luzon at silang dagat baybayin naman ng Central at Southern Luzon area. Kaya inaasahan po natin dyan sa mga dagat baybayin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan at delikado pong pumalaot lalong-lalo na po sa may mga maliit na sakyang pandagat. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, kumusta ang Baguio? Yung Baguio area po, inaasahan natin na yung agwat ng temperatura ay maglaro mula 14 hanggang 21 degrees. So medyo magiging malamig pa rin po naman, lalong-lalo na pagdating madaling araw. Yung atok, gano'n pa rin? 9 something pa rin? Yes po, most likely nasa single digits pa rin po yung temperatura po natin. Pero inaantay lamang po natin yung latest na pasok ng datos para makita po natin if bumaba po yung temperature. Kasi mga ganitong oras natin nararamdaman yung pinakamalamig na panahon doon, di ba? Oo, tama po. At Tagaytay daw? For Tagaytay area, temperatures po natin yan nasa 20 hanggang 29 degrees Celsius. So medyo mas mainit po siya compared kahapon. Malinsangan, ano? Yes po. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Yes po. Maraming salamat din po. Good morning po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magmaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compounding proven alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, bumagsak sa 2.2% ang produksyon ng agrikultura at pangisdaan sa bansa noong nakarang taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot lamang ito ng 1.72 trillion pesos, mas mababa kumpara sa 176 trillion pesos na naitala noong 2023. Katumbas ito ng 57 billion pesos na pagkalugi ng nasabing sektor at pinakamababang naitala sa loob ng 8 taon. Itinuturo naman ng Department of Agriculture na dahilan ang epekto ng masamang panahon, mga peste at mga sakit na tumama sa sektor ng agrikultura. Ay, hindi na sinabi na dahil sa tumataas ang importation, hindi na ginaganahan ang mga magsasaka na magtanim. Magandang umaga, Pilipinas! Umaasa naman ang Department of Energy. Maaprumahan ngayong 19 Congress ang nakabimbing panukala para sa Nuclear Power Regulatory Framework. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Otilia
Lusot na sa Kamara ang panukala at kumpiyansa ang pamahalaan na makakapasa ito sa Senado kahit malapit nang matapos ang kasalukuyang Kongreso. Kasabay nito ng pagtitiyak ng Lithuania, bukas ang pamahalaan na makipagtulungan sa pribadong sektor para ipakilala ang nuclear power sa bansa. We are optimistic that the Senate will be able to move it forward and therefore be able to come up with the legislation during this Congress. Abay, congratulations! May secretary pala ng Department of Energy, ano ha? Tsaka nakapokus din pala sila sa nuclear power. Di ba, pag-upo pa lang ni Pangulong BBM, kasama na yun sa mga pinag-uusapan, tinitingnan. Ngayon pala, hanggang ngayon nandun pa rin sila sa usap-usap dyan sa Congress, ha? Nilinaw naman ni Energy Undersecretary Sharon Garin, walang partisipasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa power infrastructure sa bansa. Ito ay matapos na aprobahan ng Kongreso ang 25 years na prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines upang patakbuhin ang transmission system. Ay kagarin, ito ang dahilan kung bakit binuo nila ang Maharlika para mamuhunan sa National Grid upang magkaroon ng bahagi ng gobyerno kahit 20% lamang. Sa pamamagitan na niya ito, mayroong kinatawa ng pamahalaan na magbabantay at hindi ito totally zero. Sa ilalim ng Maharlika Flagship Investment, poprotektahan ang power supply ng bansa mula sa panlabas na mga pagbabanta at pagkagambala. Baka tutulong ang mga pamumuhunan ng gobyerno sa enerhiya upang mapababa ang halaga ng kuryente sa bansa. Ito naman ang sinabi ng Maharlika Investment Corporation President at CEO na si Rafael Consing sa joint press briefing ng Malacanang kasama ang Department of Energy. Ayon kay Consing, ang investment ng Pilipinas sa power sector ay magpapahusay sa transmission infrastructure na magdudulot naman ng mababang electric bill. Sa pamamagitan nito, posible niyang bumaba ng 1 peso and 99 pesos o 1.99 kada kilowatt hour ang magiging singil ng kuryente sa Luzon, 1.77 naman sa Visayas at 1.30 ang tapya singil sa Mindanao. Oras kasing dumamian niya ang power players na magsusupply ng kuryente sa bansa. Tataas ang supply at bababa ang singil sa kuryente. Second to consider, ma'am, is the composition of that supply of power. Right? So at the moment, meron pong aim na abutin yung 35% renewable power ng government by 2030 and 50% by 2040. And hopefully we can help achieve that again by supporting the rollout of NGCP because renewable power over the long term is in fact going to reduce that cost of power for everyone. Ay, magandang umaga sa mga taga-Oriental Mindoro. Palakpak sila pagka unang bumaba ang singil ng kuryente dahil pagka mahal-mahal ng singil ng kuryente dyan po sa Oriental Mindoro, ang dami namang solusyon bakit hindi ho maisakatuparan. Nanindigan naman ng Armed Forces of the Philippines na nakabatay sa ebidensya ang kaso para sa mga hinihinalang Chinese spy na naaresto ng mga otoridad. Kasunod ito ng paglantad ng misis ng dayuhan para itanggi na espiya ang kanyang mister. Iginitay sila lamang itong empleyadong nagsasagawa ng survey para sa self-driving car company. Sa punong balitaan sa Campo Ginaldo, sinabi ng AFP spokesperson na si Colonel Francel Padilla, nirerespeto nila ang emosyon ng asawa ng suspect. Pero kung ang pagbabasehan ang mga nakuhang datos mula sa gadgets ng umano'y spy, lumilitaw na nagsasagawa ito ng illegal na intelligence surveillance activity sa bansa. Iginit din ni Padilla na saklaw ng naturang paniniktik ang larawan ng mga military at police camps at iba pang vital installation sa bansa. For the side of the Armed Forces of the Philippines, we have long-standing partnerships with the U.S. and we continue with our partnership programs moving forward. Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang Senate Bill 2418 o Free Legal Assistance for Military and Uniformed Personnel Act. Todo ba sa salamat si Senator Bongo, Vice Chairperson ng Committee on National Defense at Principal Author ng panukala.
sa kanyang mga kasamahan sa pagsuporta ng pagbibigay ng libreng legal na tulong sa militar at mga uniform personnel na nahaharap sa mga legal na hamon sa pagganap ng kanilang tungkulin. Sinabi ni Senator Bongo na bilang sukli sa kanilang katapangan at pagsasakripisyo at para lalo pang lumakas ang kanilang kumpiyansa sa trabaho, dapat maramdaman ng mga ito na hindi sila iniiwan ng pamahalaan. Isa lamang ang paalala ng senador sa mga tagapagpatupad ng batas, laging isa-isip ang ikabubuti ng taong bayan. The government must ensure that they are not left to fend for themselves. Ang panukalang batas na ito ay sumasalamin sa ating iisang layunin na tulungan ang ating mga kawani sa militar at uniform personnel habang patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 200 solo parent naman ang binigyan ni Senator Amy Marcos ng bagong pag-asa matapos niyang ilunsad ang isang livelihood program sa Cebu. Katuwang ang San Miguel Corporation, binigyan ng senador ang bawat isa ng tig 5,000 pisong halaga ng mga produkto bilang panimula ng kanilang maliit na negosyo. Kabilang sa mga natanggap ng solo parent sa siyudad ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu City ay manok, hotdog at iba pang klase ng mga pangnegosyong processed food. Ayon kay Senator Amy, maaari ring bumili ang mga recipient ng iba pang mga produkto mula sa official partner nilang San Miguel Corporation sa murang halaga. Bahagi ng livelihood program ng Presidential Sister ang pagtuturo sa mga benepisyaryo kung paano pangasiwaan at mapalakas ang binigay sa kanilang kabuhayan. Todo pasasalamat naman kay Senator Amy ang mga solo parent at sinabing malaking tulong ito upang mabuhay nila ang kanilang mga anak. Lalo pat pahirapang makahanap ng trabaho at mahal din ang mga bilihin. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 5 ng umaga at para may dagdag tayong puhunan sa ating pong mga negosyo, ito ang mahiwagang tunog ng kakahalaga ng 10,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan, ang item na ginamit dyan ay isa sa items pala ginagamit natin pagka ito'y naliligo. Then, huwag na tayo magdagdag pa ng clue kasi nakuha na yung item number 1 at item number 2. Pati yung prinsipyo ng P6 nakuha na rin. Kaya lang magkakaiba yung sumagot. Ang inyo pong mga sagot ipadala po ninyo sa 0919-2826485. Ano na? Ang tamang format po ng pagpapadala ng inyong sagot. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan na. At doon naman sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan na. Chinese New Year ngayon doon sa mga may lakad, huwag kalimutan mag-shower pa rin gamit ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. 18 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama natin si Michael Ricaport, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Kong Hiwachay. Sir Mike, kumusta na ho kayo? Ayan, teka na, wala yatang audio pa si Sir Mike. Sir Mike, good morning. Nakamute yan. Nakamute ka daw, Sir Mike. Ayan, good morning, Sir Mike. Ay, ala pa. Sandali magandang umaga po. Ayan, okay sir. Good morning. Kong Angela at sa inyo po mga taga-subaybay po. Ayan, kumusta ang Dragon Dance dyan sa RCBC? Sir Mike. Good morning, Sir Mike. Ay, teka muna. Nag-feedback. Yung delay. Sir Mike, pakiano na lang siguro muna yung monitor mo. Ayan, okay. Hindi, naka-earpiece naman siya. Taga-subaybay po. Ayan. Teka, sige, adjust nyo muna habang babalikan natin si Sir Michael Ricaport ng RCBC. O baka naghahanap po kayo ng pang
Valentine's na pang regalo. Bukas siguro magdagdag tayo ng numero, ano ha? 0919-0955-935. Diyan po ninyo pwedeng ma-avail ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka diyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim nga po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Available nga po sa 0919-0955-935. Yung may higit 10 variants po ng Tangerine Chocolate, pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, lumalakas ang loob ng ating mga magsasaka, lumalakas din ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Magtatayo ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 10-story social service hub na tatawaging Kalinga sa Maynila Center. Sa groundbreaking ng nasabing gusali sa pangunguna ni Manila Mayor Hani Lacuna, sinabi nitong layo ng proyekto na magkaroon ng ligtas at masayang lugar ang mga taga-Maynila. Nilinaw din ang alkalde na hindi nangutang ang lungsod para pontuhan ang nasabing hub na nagkakahalaga ng mahigit 973 million pesos. Ginit ito na mula sa buwis ng mga residente ang pinagkunan po ng pondo. Hahatiin ang proyekto sa dalawang phase o bahagi. Una ay ang phase 1 na nagkakahalaga ng 400 million pesos at ang phase 2 naman ay mahigit sa 573 million pesos. Okay na si Michael Ricaport na. Ay ni-establish pa ho na ha. Sa aning puwersa namang tututukan ng Commission on Elections at ng COMELEC at ng TikTok Philippines para labanan ng fake news at disinformation ang nalalapit na eleksyon. Sa aning lagdaang kasunduan ng COMELEC at TikTok, ang mga content na labag sa election law ay dapat nang i-report. Kailangan ding magsagawa ang TikTok o ng TikTok ng briefing para sa mga kandidato hinggil sa tamang paggamit ng naturang social media app. Ayon sa COMELEC Chair na si Attorney George Erwin Garcia, isasagawa ang pagpapalaganap ng impormasyon na may kaugnayan sa eleksyon sa pamamagitan nga po ng video sharing. Gaya na lamang ng podcast episode tungkol sa kailangan gawin sa araw ng halalan. Ang paliwanag naman ng TikTok Philippines Public Policy Manager na si Pichi Padera, bawal sa platform ang mga political advertisement at hindi pinapayagan ng mga politiko na kumita mula naman sa political content. Ba dapat lang. Ayan. Okay, balikan na ho natin si Michael Ricaport, ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Sir Mike, kumusta ka na? Magandang umaga po Kang Angela at sa inyong mga taga-subaybay. Happy New Year po. No? Okay na po yung audio ko pa. Ayan. Okay naman po ngayon. Kong Hei Watchay. Sabi nga nila, ano ha? Teka muna, doon sa report na binasa ko kanina, humina ang ating agricultural sector. Tapos nagrereklamo yung ating mga kababayan, mataas ang presyo ng bigas. How's our economy? From the point of view of an economist na katulad ni Michael Ricaport. Opo, ano naman, yung Philippines is still considered one of the fastest growing economies. No? Despite, may challenges po kasi nitong fourth quarter, sunod-sunod po bigla yung mga bagyo, yung mga baha, yung, po yun, no? Epekto po yun lang ng La Niña, di ba? Yung, nagsimula po yan actually, yung mga July, tapos nagsunod-sunod yan bago matapos yung taon, di ba? Yung mga tinamaan po na lugar, lalo na sa Bicol, no? At sa iba pa pong lugar, no? Kaya yun po yung nagpabagal po, yung agriculture. So talagang po yan kasi po yan, kalamidad, wala po tayong control, yung mga bagyo na yan, pag dumating. Kaya nag-contract po year on year yung agriculture, no? Which is understandable dahil po doon sa mga kalamidad, no? Isunod-sunod na bagyo, nanira po yan ng mga pananim. Pero yung ibang sektor na may control po yung may control po yung mga tao, yung mga otoridad natin, yung ating ekonomiya, yung mga credit rating agencies, no? Mga foreigners na po yan, no? Pati yung mga major banks, yung mga multilaterals, yung mga ADB, World Bank, IMF,
So from the outside, ang tingin nila sa atin, we're still among the fastest growing economies for the coming years. Katunayan nga po yung 2025, 2026, ang tingin po ng halos lahat po sila ng mga foreigners, ang economic growth po natin at least 6%, no? Ito pong last year, ano po yun, among the fastest growing economies. Bakit tayo mismo, siyempre nasa loob po tayo, from the inside looking out, sila from the outside looking in sa ating ekonomiya. Kasi po, yung maganda po yung demographics natin, halos isang dekada na po since 2015. Kasi bata po yung populasyon natin, no? Less than 25 years old. Our population is the 12th largest in the world, no? More than 113 million Filipinos. Tapos, mahigit kalahati po nun, working age na, mahigit 50 million Filipinos. Meron ng nakapaghanap buhay at bata, no? Kaya, ano po yan i-contrast natin yan. Last na po kasi yung Pilipinas na ma-achieve yung moment na yan. Moment na po ng bansa natin. 2015 pa lang po natin na-achieve yung tawag po doon, demographic dividend or demographic sweet spot. Biri nyo, majority ng population natin, yung mahigit kalahati, pwedeng maghanap buhay na. Working age na tinatawag. Samantalang yung mga karatig bansa natin, nauna po sila lahat. Yung Japan 1965, nauna po na 50 years sa atin. Hong Kong and Singapore, 1980. South Korea, 1985. China, 1990. Yung ibang ASEAN countries, nauna po sa atin ng 10 to 20 years. Noong nauna po sila, ganun din po yung economic growth nila, 6 to 7%. Ngayon parang, aging population na po yung ibang mga developed na ASEAN and Asian economies. Aging na. Kaya nga po, tignan nyo po yung nangyari. Dahil medyo nangangailangan sila ng labor, dahil aging na po yung marami na pong may edad sa mga populasyon nila, tayo po yung nagpupunan nun. Nagpapadala tayong mga OFW. Na, kaya nga po ang ranggo natin, ito na po yun. No? Dahil, beriin nyo po, yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year. Yung BPO naman, yung OFWs, yun po, nadideploy po yan sa mga bansa kung saan kailangan ng labor. No? Dahil nga po, dito sa atin, maraming bata, maraming labor supply. So parang, nadideploy po sa abroad. Meron naman pong choice din na yung mga outsourcing, dito po dinadala yung mga hanap buhay, yung BPO. Okay. Yung BPO po, that's earning mga, more than $39 billion per year. Halos, in fact, based sa cash remittances na overtake na po ng BPO ikikita ng sa remittance, we're number 4 in the world, 4 na pinakamalaki sa buong mundo, yung 40 billion na yun after India, China, and Mexico, no? Pagdating po sa BPO, pangalawa po tayo na pinakamalaki sa buong mundo after India. Kaya nag-employ po yung BPO 1.8 million Filipinos. Kaya contrast po natin yan 20 years ago. Isa po yung sa pinakamabilis sa sektor 20 years ago, 2004, 100,000 BPO employees lang. Ngayon, 1.8 million na po. Tapos yung kinikita po niyan, $1 billion lang 20 years ago. Ngayon, magpo-$40 billion na. At mukhang i-overtake na po yung remittances. Kaya, bata yung populasyon, nag-outsource po sila dito para makatipid, no? Yung mga global companies. Kaya nga po nag-usbungan, like yung BGC. Puro damo lang po yan more than 20 years ago. 25 years ago, puro damo. Ngayon, napuno na po. No? Yung biggest banks in the world are there. No? Okay. Name them. They're all there. Kaya, ayun po yung mga magdadala po ng ating ekonomiya. Katunayan, yung employment rate po natin, Kong Angelo, among the lowest yung unemployment rate, a little over 3%, mga 3.1%. That's the best already. No? Yung mga lang hanap buhay, yung percentage ng total employment, that's pinakamababa na po yun since revised record started 20 years ago, since 2005. Dahil po yun po yung mga nagdadala ng ekonomiya natin. Pangatlo po, yung low-hanging fruit, turismo. Kasi yung turismo, mahabol pa po tayo kasi karatig bansa po natin. Kahit nga po yung merchandise exports, parehong turismo at merchandise exports, parang yung mga kapitbahay po natin sa ASEAN, Asia, mas malaki po sila ng 3 to 5 times kaysa sa atin. Kumbaga, pwede pa po tayo humabol sa larangan ng turismo kasi at least, in fairness, napalaki na po yung mga kapasidad ng airport. Importante rin po kasi yung infrastructure eventually. Dapat kasi convenient din sa mga turismo pag pupunta sila dito.
malalaki yung airport, magandang hotel. Tapos yung magaganda yung mga amenities natin. Pero Sir Mike, ito ngayon, hindi ka ba nagwo-worry sa AI? Kasi pwede nang palitan ng AI yung mga ginagawa ng mga BPO natin. Actually, in-address po yan ng industry association natin, no, for quite some time, maybe for the past year or so. Sabi na, despite AI, ang official view ng BPO Industry Association ng Pilipinas, kasi yun po yung realidad, yung AI, maaring yung mga ibang, yung pwedeng i-automate na, no, yung mga bot, no, yung mga parang ano yan automated, mga robot, no? Machine learning, natututo na yung mga makina, yung mga computer na parang, yung mga menial tasks na, pero ganito po kasi sa Pilipinas. Number 2 po tayo na pinakamalaki sa buong mundo sa BPO after India. Pero pagdating sa customer service, call center, yan, familiar po tayo lahat yan, call center. Dami yan, nagkalat po yung call center for the past 20 or so years. No? At pumupunta na po yan sa probinsya dahil mas makakatipid po. Kaya nga po sila pumunta sa Pilipinas, yung mga global companies, para makatipid. No? Ngayon, pumupunta na po sila sa mga yung mga nagbo-boom na yung mga malalaking syudad, Iloilo, Bacolod, Davao, Cagayan de Oro, Region 4, no, yung Calabarzon, kahit yung mga lugar na Baguio, ganon, sa norte. Basta maraming mga schools and universities, doon po sila nakakapunta. Kaya nga po, yun, pagka pumunta na yung mga BPO na offices, no, yung mga township na tinatawag. So, ano po itong, despite the AI, at tingin ng asosasyon, parang mag-grow pa. Yung number of BPO employees, pwede pa pong dumami within the next 5 or so years, an additional 700,000 na Pilipino yung may employ. No? Despite AI. Nadami pa po. From 1.8 to 2.5 million. Yung AI, ano po yan naglilinger kahit nga po noon isang araw lang. Etong yung, di ba, yung sa China, no? Parang merong contender yung isang AI ng China dahil mas mura daw po, mas cost efficient. At yung teknolohiya, hindi ganun ka-sophisticated, no? Kumpara doon sa yung mga leading na global yung mga global brand na AI, no? Kaya may ganun, pero kasi ganito po yung by nature, alam niyo po, pwede naman tayong unahan ng India doon sa call center, pero hindi po nangyayari yun. Number 1 pa rin po tayo sa call center, sa customer service, kasi may mga inherent skills kasi yung mga tao, halimbawa, pagtatawag sila, gusto nila may kausap around the world, yung mga customer, yung mga kliyente, global customers, no? Pagtatawag sila sa, halimbawa, dito madidirect yung mga customer service, yung tawag, gusto nila kasi may kausap na tao, yung person to person. Kaya yun, hindi basta-basta mapapalitan ng machine yun. Pero syempre, importante, ang realidad po, kung Angelo, technology is the biggest equalizer. Kaya nga po, napaka-importante promote yung STEM courses sa mga estudyante natin. Yung science, technology, engineering, mathematics. Para natutunan po yung core skill. Para maka-adapt po tayo. Nangyari naman po yan. Nagkita naman natin yung ship-in-check technology. 1980s, typewriter. 1990s, papuntang computer. Tapos nagkaroon ng internet no late 1990s. Tapos nag-e-commerce. Nag-boom po yung e-commerce. Nag-boom pa nga po yung BPO natin since early 2000s for the past 20 years. Gawa nga po, nandoon yung core skill ng mga tao, makaka-adapt po sila, magagamit po yung AI as a tool, hindi naman po papalitan ng AI yung tao. Kumbaga yung taong marunong mag-AI, ayun po yung magiging threat, yung risk sa mga taong hindi marunong gumamit ng AI. Kaya, yun po yung pwede pumalit. No? Kaya, importante po yung core skill. Kung may core skill sa teknolohiya, makaka-adapt po yung mga tao. Kaya nga po, yun po yung nakikita ang potential. Education is also the biggest equalizer. Kaya nga po nakikitaan tayo ng promise Yung we're one of the fastest growing economy, humahabol po tayo, moment na Pilipinas, pero niyo po, marami po may hanap buhay, maraming may income, maraming, syempre yung spending, no? Kaya nga po, pag nakitaan tayo ng potential ng mga multilaterals, global banks, yung ranking nga po ng ekonomiya natin, tingin nila by 2050 or in 25 years, ang ranking po natin magiging top 15 to top 20 ang ating ekonomiya. Ngayon po, nasaan po tayo? Number 34. Noong 2000 and number 34 na po tayo, umangat po yan from number 38. Number 34 po, that was 2003 data.
Kasi wala pa po yung 2004, medyo maaga. 2024, maaga po. Yung 2023, number 34 po tayo. Umangat na po yun na 4 notches from number 38 noong 2022. No? Kumbaga umangat na po, umuunlad na po yung ranking natin. Dahil maganda po yung demographics natin. Dahil yun po yung nagiging dahil bilhin nyo po kasi bata yung populasyon natin. More than 50 million Filipinos may hanap buhay. So maraming may kita, may oportunidad, whether locally or abroad, meron rin spending power. Siyempre, bata, magsisimula po yan ng mga pamilya. Bibilihan ng mga bahay, ng mga sasakyan. Mamimili po yan. Mag-i-invest yan. Kaya po siyempre, bibilihan ng mga gamit sa bahay, etc. Tapos, makangailangan sila ng bahay kasi may housing backlog pa po na between 6 to 7 million housing units. So, kaya nagbo-boom po yung moment na po ng Pilipinas na nagka-catch up po siya. No? Okay. At kita naman po natin yung pillars, yung nagdadala po ng ating ekonomiya. Di ba? Yung mga, tibirin niyo po, may potential kasi kung tingin nila, number 15 to number 20 tayo, 2050, that's between 2050 to 2075, in 25 years at least, no? So, pinupundasyon na po, kaya mabilis yung economic growth. Kasi nangyari na po yan sa mga karatig bansa natin for the past 30 to 50 years. Kaya tayo na po, moment na po natin para humabol at yun po yung kita naman natin yung pillars, no? Yung sa remittance, consistent po Kasi pang-apat na po tayo na pinakamalaki sa remittance. Number 2 na po tayo sa BPO. Pwede pa po tayo humabol sa turismo. At yung mga sales ito yung mga sales mismo ng mga global companies, no? Yung biggest automaker. Yes. Number 10 po tayo na pinakamalaki na market nila. Yung biggest automaker in the world. Number 10 po yung market na Pilipinas. So that's really something. Okay. Yung higanting multinational company na consumer company, no? Kahit yung smaller purchases, we're number 10 also in the world. So nakikitaan po tayo na potential. So pinupundasyonan po. Kaya importante yun po na masustain din yung syempre economic growth. Yung halimbawa, yung biggest budget allocation, education. Correct. Doon din po yung infrastructure kasi para maka-attract pa po tayo maraming foreign investors, maraming turista. Siyempre, yung infrastruktura, pag lapag ng mga turista, connected na po yung airport. Siyempre, titingnan na. Hotel, sasakyan, di ba? Anyway, Sir Mike, alam mo na yun, nakakatuwang kausap kayo because you provide positive outlook. Thank you. In the year of, sa pagsisimula ng Chinese New Year, Year of the Wooden Snake, nakikita ho natin na malaki ang papel ng kabataan, ng agrikultura, sa pagpapalakas at saka ng iba't ibang industriya, but more so, yung ating mga OFW. Sir Mike, thank you for joining us and again, Happy Chinese New Year. Thank you. Magandang umaga po. Salamat po, Angelo, at sa inyo po mga viewers. Happy New Year po sa lahat. Thank you for the positive outlook. Yan, si Michael Ricaport, ang Chief Economist po ng Rizal Commercial Banking Corporation. So, in place ho, yung sistema, yung maingay sa politika, medyo isang tabi ho na muna natin yan. Although, sinasabi niya nga, kinakailangan talaga pagdaanan natin ang pondo, mas malaking pondo ang edukasyon. Teka muna, yung computerization, mabuti na lang, sinabi ng Pangulo, babalik yung pondo doon, tinanggal So, yung ingay sa politika na naririnig ho ninyo dahil mag-i-eleksyon, wag ho ninyo masyadong bibigyan ng weight yan, basta't ang tutukan ho natin, yung pong mga progreso sa mga kanayunan, sa mga lalawigan, sa mga bayan, at pakiusap po natin sa mga lokal na opisyal naman, moderate your greed. Wag ho naman yung kinukutongan ng mga investor. Magandang umaga, Pilipinas! May sunog muna dito po sa Maynila. Ito follow up ni Boy Gonzales dun sa sunog sa Binondo, Maynila. Boy? Kuyang Angela, naapula na ng mga tauhan ng Bureau of Protection itong sunog dito sa Chinatown, sa Ongpin Street, sa Binondo, Maynila. Ang sunog ay nagmula pa dito sa mismong ika-36 na palapag na Sky Tower. Dito yan sa malapit lamang to Kuyang Angel, sa kanto ng Alonso Street at Gandara dito sa Binondo. Angkor Sky Building, nagbabaan ang mga tenants sa naturang lugar. Alas 3:30 nang magsimula ang sunog, ito ay na-fire out na alas 4:52 ng
madaling araw kanina lamang inaalam na ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy dito sa ika-36 na palapag na gusali ng Anchor Sky Building sa Ongpin Street sa Binondo, Maynila. Dito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Ang balitang ito ay Japan, hindi po kwentong kutsero. Kaya nga po, ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus nactis strain plasma. Ganun ho siya kapotent. Kaya pagpasok po sa ating katawan, naitataboy po nito yung mga toxins dahil na-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya tayo ho'y natutulungan na mapanumbalik ang lakas ng ating immunity habang tayo po ay natutulog. Siyempre, pagka magandang tulog, maganda din po ang ating gising. Pagka magandang gising, maganda po ang ating performance sa maghapon ho nating pagharap sa panibagong bukas. Ayan, yan po ang ilan lamang ho sa mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mga medical questions ho ninyo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 at meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo ho ay nagte-text ho sa atin online, nagpapadala ho ng message online, nakahang lang ho yung ating chat, Karne ng baboy tumaas din ang 5 piso hanggang 10 piso per kilo. Talaga, linggo-linggo. Dito po sa Baclaran Market. Paano na lang yung ating barbecue? Alamin natin ang latest na mga presyohan dyan mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Goyang Angel. Patuloy sa pagsipa ang presyo ng karne ng baboy dito sa Baclaran Market sa Parañaque City maski matagal nang tapos ang holiday season. Ang laman o kasin mabibili sa 380 pesos kada kilo mula sa 350 pesos noon. Ang liempo naman tumaas din sa 450 pesos kada kilo mula sa 420 habang ang pork chop 380 kada kilo mula sa 350 pesos noon. Ang ribs naman mabibili sa 340 pesos kada kilo mula sa dating 300 habang ang patas di pa rin sa 340 pesos mula sa dating 300. Ayon sa mga nakapanayam nating retailer, sinasabi sa kanila ng mga dealer na kulang daw yung supply ng baboy, mahal ang feed sa transportasyon kaya mataas din ang presyuhan. Umaangal ang mga retailer na sobrang hina ng benta na kung noon daw 2 buong baboy ang nauubos sila sa isang araw. Ngayon ang kalahati, pahirapan pa raw na maubos. Mag-iisang buwan na umano silang abonado sa pagbebenta ng karne ng baboy dahil umiilag na yung mga consumer na gulay na lang daw ang takbuhan sa ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Kaya alam paano pupunta sa gulay. Paano pupunta sa gulay? Mahal din ang gulay. Pero alam niyo, swerte pa rin tayo. Pwede tayong magtanim sa backyard. Yung kaibigan natin, si Engineer Robert Sentay, na kasama ko, trinate ko nitong over the past few days dito po sa, dahil bumalik ko siya from Minnesota. Sabi niya, sa Minnesota, gusto niyo magtanim. Nakapagtatanim siya. Kamatis, talong, at iba pang mga gulay. Kaya lang, kailangan unahan niyang squirrel bago ho. Kaliit-liit pa lang nung gulay, hina-harvest na daw ng squirrel Hindi niya naman pwedeng lagyan ng moskitero, di ba? Kasi nagsayang ka lang din, sisiraan lang din yung moskitero. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya swerte ho natin, pwede ho tayong magtanim. Maging ang Comadrona Party List nagpalabas ng babala sa mga mahilig magpaputi sa pamamagitan ng intravenous glutathione o glutadrip. Kasunod nito ng isang babaeng nag-viral online na hindi na maimulat ang isang mata matapos maimpeksyon matapos itong sumalang sa IV glutathione treatment. Ayon sa Comadrona Party List First Nominee na si Atty. Ariel Gumalia, mismo ang Food and Drug Administration na nagsasabi na may mga napapaulat na acute renal failure, severe drug reaction, vasculitis at anaphylactic shock dahil ho sa maling paggamit po ng IV glutathione treatment.
Minungkahi ng Komandoran ng Party List na bukod sa mga babala, maglunsad din ang FDA at ang Department of Health ng awareness at educational campaign upang maipabatid sa publiko ang kaakibat na panganib ng injectable glutathione para lamang magpaputi. Ba't naman kasi hindi kayo makontento? Di ba? O, talaga namang ang Pinoy kayo manggi. Hindi naman talaga tayo tisoy. Ano ha? O, tsaka, di ba, Ray? O, iba pa rin talaga pagka Pinoy kayo manggi. Di ba? Iba dating exotic. Yung iba ayaw na magpaaraw para lang hindi umitim. Ang kita ho ninyo, nagkakaroon kayo ng iba't ibang sakit sa balat. Nais din natin ni Gamalya ang agresibong monitoring at regulasyon ng mga establishmento nag-aalok ng hindi autorisadong glutathione drips upang maiwasan ang paglaganap ng delikadong cosmetic procedure. Hinimok din ang Komandoran ng Party List ang publiko na magpakonsulta sa kwalipikadong healthcare professionals bago sumalang sa anumang cosmetic procedures at isaalang-alang ang kahalagahan ng evidence-based treatment. Ang Komandoran ng Party List ay binubuo po ng mga frontline health workers katulad nga ng mga komadron, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researcher at iba pang mga professional at stakeholder na nais garantihing nakakarating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Maganda umaga, Pilipinas! Ilang residente sa Quezon City nagrereklamo sa masangsang na amoy sa nasunog na cold storage facility. Detalye mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal. Kuya Angel, nababahala ng mga residente sa malawak na komunidad sa Quezon City na baka mauwi sa pagkakasakit ang idudulot ng masangsang na amoy na resulta ng nasunog na cold storage facility sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Ito'y dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa nasunog na mga gusali ng Glacier North Refrigeration Storage Corporation. 9 na araw na kasing nakalilipas pero hindi pa rin naitatapo ng nabubulok ng mga karne ng baboy, manok, baka at iba pang mga frozen meat products na nakaimbak sa natupok na cold storage facility. Dahil dito'y pinakilos na ng Quezon City Government ang iba't ibang mga departamento para magsagawa ng koordinasyon at pagpaplano para sa mabilisang disposal ng toneladang mga meat products na nasa state of decomposition na, kabilang sa mga barangay sa District 4 ng Quezon City na apektado na ng hindi kaaya-ayang mga amoy ay sa Barangay Del Monte, Barangay Paltok, San Antonio, Barangay Damayan, Paraiso, Barangay Bungad at Barangay Masambong. Sabi ng Quezon City LGU, nagsasagawa na rin ng kaukulang investigasyon para matukoy kung may nangyaring kapabayaan o pagkukulang sa panig ng may-ari ng pasilidad na natupok ng apoy nitong nakalipas na 20 ng buwan ng Enero. Ako si Bal Gonzales, DJ Rate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. US Pacific Air Force Commander bumisita naman sa Campo Aguinaldo. Nandun din si Ednal Paro sa RH52. Ednal, good morning. Nagsagawa ng courtesy visit, Kuya Angel, kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang Commander ng United States Pacific Air Force si General Kevin Schneider. Winelcome ni Browner si Schneider sa Camp Aguinaldo kung saan inalakay ng mga ito ang pagpapalawig pa sa joint military exercises ng dalawang pwersa. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, kasama sa mga kinukonsidera ay ang paglahok ng US backup sa multi-domain training ng balikatan exercises ngayong taon sa hiwalay na pulong palitaan sa AFP Headquarters. Sinabi ng tagapagsalita ng militar na si Colonel Francel Padilla, ikinakasang mas malaking bilateral drill sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ilan umano sa mga dating bansang observer lamang ay nagpahayag na rin ng kagustuhang sumama na sa kinetic exercises o sa direktang aksyon ng balikatan ngayong taon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nalagpasan ng lokal na pamahalaan ng Makati ng 31% ang kanilang revenue target para sa taong 2024. Sinabi ni Makati Mayor Rabi Binay na mula January hanggang December 2024, nakalikom sila ng mahigit sa 24.15 billion pesos na revenue. Magaling. Pinamalaking bahagi niya rito ay mula sa business tax na nakapagbigay ng 11.9 billion pesos. Sinusundan ng real property tax na may 9.01 billion pesos. Pareho rin ito ng mahigit na 100% ang tinaas sa itinakdang target para sa business at real property tax ng lungsod. Bunsod dito, nangako naman si Mayor Abby Binay na makakaasa ang mga residente ng Makati at mga stakeholders ng mas marami pang mga innovation at mas gagandang serbisyong pampubliko ngayong taon. Congratulations sa pamunuan po ng lokal na pamahalaan po ng Makati. Ano ha?
Tinutulungan ang mga negosyante, hindi pinapahirapan at hindi kinukutongan. Sana ganyan lahat ng mga LGU. Inatawan ng nabota sinimok naman ng DepEd na magtatag ng ethical na mga lituntunin kasamang AI sa paghatid ng edukasyon. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay butag Kuya Del, hinimok din na botas Congressman Toby Chanco ang Department of Education na magtatag ng mga etika na lituntunin na abang sinasama dito ang AI at ang teknolohiya sa paghatid ng edukasyon. Ay kay Chanco, kailangan tanggapin na ang AI ay bahagi na ng ating buhay. Kaya dapat tumanong tiyakin na ito ay nagagamit ng maayos. Dinabi pa nito na bagamat ang teknolohiya ay isang tool na nagbibigay ng kapangyarihan para sa mga estudyanteng Pilipino, kailangan din na niyang silang protektahan mula naman sa mga potensyal na panganib. Binigyang din ni Chanco na ang kahalagahan ng mga alituntunin upang maproteksyonan ang mga guro at mag-aral mula sa informasyon at potensyal na kapinsalaang pakipag-ugnayan. Binagyan din si Chanco na nakapakapahalang aspeto. Kaya talaga ang DepEd na na maturuan yung mga kabataang Pinoy ng tamang paggamit ng AI technology. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ay, bakit wala? Ay, Magandang umaga, Pilipinas! Ala ko, matik eh. Ganun. Wala. Uy, sa mga taga Binangonan, Rizal, at saka mga kalapit na mga bayan dyan po sa Binangonan, tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang townhouse model, yung Blanca, 2-story townhouse yan with balcony na meron pong 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through big financing at less than 20,000 pesos monthly amortization, payable in 30 years. Tawag po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin, 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ito yung bahay na hinahanap ninyo. Luxurious living, but affordable housing. Pagkagising mo ninyo, punta kayo ng balcony. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Flash Report. Flash Report! Naku, ito yung malungkot. May 2 palang patay dun ho sa sunog sa Binondo. Boy Gonzales. Boy. Kuya Boy. Kuya Angel, malungkot na balita rito. 2 yung nasawi, parehong babae. Dito sa 35 palapag na Anchor Sky Building dito sa Ongpin Street sa Binondo, Manila. Katabi ko si Senior Inspector Cesar Sipar, Senior Inspector Cesar Babante, ang ng Bureau of Protection Manila. Ano po pa, ilang taon na pa yung 2 namatay? Nasa 30s po yung 20 plus. 20 plus. Anong nangyari? Nandun po sila sa kanilang quarters sa room na yon sa 35th floor. Possible po na suffocate po sila. Kaya po hindi sila nakalabas. Hindi na nagawang makalabas. Opo. Ano po sila? Kasambahay po sila nitong ano pangalan? Sabi po ng mayari, sila po ay yaya. Ng pamilya? Ng pamilya. Ng pamilya. Opo. At yun lang po yung natupok, yung mismong 35th floor, yung mismong unit nila. Yes po, tama po kayo doon. Malaki po ba yung unit nila sa loob? Malaki po yung unit nila sa loob. Kasi may mga nasa 3-4 na kwarto po ata kung hindi ako nagkakamali. Okay, salamat po. Yan, Kuya Angel, malungkot. Ngayong Chinese New Year, 2 yaya na ang nasawi dito sa sunog sa Anchor Sky Building sa ika-35 palapag dito sa Ongpin Street sa Binondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang, 8 na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang bago po mag-8 na umaga, masayang ibinahagi naman ni First Lady Liza Marcos sa kanyang Instagram account ang pagdalo nila ng Pangulong Bongbong Marcos sa 20th Enrique Zubel Memorial Polo Cup
sa Manila Polo Club sa Makati City. Sa larawang ipinost ng unang ginang, makikitang masaya itong kasama ang kanyang matagal ng mga kaibigan. Dumala rin at nanood ng mga polo match ang panganay na anak ng presidente, si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, at ang pinsang ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Present din sa nasabing event sina Henry Big Boy C. Jr. at saka si Robert Cuyito Jr., ang tycoon na nasa likod ng National Grid Corporation of the Philippines. And with that, magpapaalam na ho tayo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Confucius. Kung tawagin daw po ang bigkas ng kanyang Chinese name ay Xiong. The superior person is generous, kind, and humble. Values that uplift others. Ngayon pong Chinese New Year, sana po yan pong isa-isip ng bawat isa sa atin. Kilalanin ang pag-uplift ng bawat isa sa halip na hatakin pababa. Magandang umaga, Pilipinas! 601 Red Horse.